Pandesal naman po ang ating gagawin ngayon. Pwede itong pang negosyo for beginners lang. At sa mga OFW na walang mabilhan ng pandesal, ay pwede na kayong gumawa. O ayan, ito ang ating kailangan. 3/4 cup fresh milk or lukewarm water. 1 teaspoon instant yes. 1/4 cup sugar. Isit aside for 5 minutes. At saka ito naman ang ating 2 cups all-purpose flour or bread flour o any kind. 1 teaspoon salt. Kaya pink yan, Himalayan salt yan. Pwedeng ordinaryo. 1 egg. Ayan, 1/4 cup oil. Ito na yung ating, yun na yung yes natin ha. Ipinagsama ko na. Tapos haluin lang natin. Tapos mix natin for 10 minutes until mag-elastic. Ngayon kung wala kayong mixer, ay pwede naman yung kamay. I-workout natin yung mga kamay natin. Sa una mahirap, masakit sa braso, pero habang tumatagal ay magiging okay yan, masasanay din ang inyong mga braso. At matutuwa kayo sa result ng inyong pandesal. Hayan, tapos i-take a rest natin yan ng 1 hour. Pero tingnan muna natin kung gaano ka-elastic ang ating dough. O, diba? Hindi napupunit. Okay, i-take a rest na natin ng 1 hour yan. Pero ako kasi nagmamadali, kaya kalahating oras lang. Inilagay ko sa maliit na bowl para makikita ko kung talagang umangat nga siya. O hayan nga, talagang umangat nga or nag-double na ang size ng ating dough. Ngayon ay imimix uli natin yan sa pangalawang beses ng 10 minutes ulit. Okay, after 10 minutes ay hayan na ang ating dough. I-shape na natin sa ating working table. Hayan, nagdas na ako ng flour dyan para hindi dumikit yung ating dough. Hayan, isi-shape natin sa ating gusto. Shape. Pwedeng bilog kung nahihirapan kayo. Pero ako kasi gusto ko matuto yung pagbaston. Hindi talaga ako magaling. At lagi akong nag-aaral niyan pero field ako. Pero hugis pandesal pa rin siya kahit na hindi masyadong magaling ako magbaston. Ay hayan, niro-rolling pin. Nakakahanga yung mga panaderong hindi na sila gumagamit ng mga rolling pin. Tapos ang galing-galing nila magbaston. Hayan, may breadcrumbs ako. Ilalagay natin yung ating shinape na pandesal doon sa breadcrumbs. Talagang pinaliguan ko ng breadcrumbs para makatotohanan yung katulad sa bakery. O sige, hayan, isi-shape na natin ng parang sa pandesal. Hugis pandesal din yan pag laluto. Kasi aalsa pa yan eh. Pag tinake a rest mo, aalsa pa yan. Ilagay na natin sa breadcrumbs at huwag kayong matakot na madideform at yan. Hindi yan nadideform. Hayan. O sige. Hayan, pinaikot-ikot ko na nga yan sa breadcrumbs para talagang makatotohanan. Okay? Parang sa bakery talaga. At guys, kapag nagawa nyo ito ay magiging masaya kayo. Sinasabi ko sa inyo. O, ilagay na natin dyan sa ating sa ating plate. Nilagyan ko ng parchment paper para hindi dumikit. At i-rest natin ng 1/2 hour. Ayan, habang nagtitake a rest yan, nag-preheat ka na ng oven mo, syempre. Sa 150 degrees, up and down ang gamit ko. Ayan, 20 minutes lang yan. After 20 minutes, luto na ang aking pandesal. Oh, ayan. Ang ganda ng pandesal ko. Ang lambot yan. Masarap yan sa kape. Oh. Hindi na kayo bibili ng pandesal. Ayan. Kayo na ang gagawa. At sa susunod, magtitinda na rin siguro kayo, no? Lalo na sa mga taga-abroad dyan. Gawa-gawa na. Libre. Mura lang ang arena. Ilang ingredients lang. Napakadali. Maraming salamat sa panonood. Thank you for watching.